June Gaming, JS Chili at Rambutan nagsama sa iisang clan. Yan nga ang nangyari pagkatapos ng clan war league namin sa iba't ibang clan. Sinubukan nga namin magsama-samang tatlo para sumabak sa isang classic war. Kabado nga ako dito dahil alam naman natin kung ano ang kalidad ni June Gaming at JS Chili pagdating sa mga laban. Dahil alam nyo naman, napakaseryoso ng dalawa na to pagdating sa mga laban. At ako ay tamang hagis-hagis lang ng mga tae. Kaya sa isip-isip ko, paminsan-minsan kailangan ko rin magseryoso. At ito na nga, nakapag-search na nga kami ng war. At ang usapan namin dito, tig-7 account kami ni JS Chili at 6 naman kay Lutz June. At ito nga yung naging kalaban namin sa pag-collab naming tatlo. Ratakan Clan ng taga-Bahasa, Indonesia. Bagong gawa nga lang din yung clan nila noong October 9. Mukhang mapapalaban nga kami kaagad dahil alam naman natin yung mga kalidad ng mga taga-Indo. At hindi lang yon dahil lamang na lamang nga sila pagdating sa gitna at sa baba dahil lowest TH12 sila at sa amin ay TH11 lang. Dahil ang usapan namin tatlo ay mirror attack yung gagawin namin. Kaya mapapalaban yung mga low TH namin. Dahil dyan, kailangan mo na magseryoso para hindi naman matalo yung pag-collab naming tatlo. A few moments later. At ayan na nga, 3 hours na lang mag-uumpisa na yung war namin. Kaso, wala pa palang laman na sisi namin. Kaya ito, ako na nga ang naglagay. At dahil sa kailangan natin magseryoso, kaya ito, nilagay ko na yung pammalakasan na bantay. Puro bungo na may dalang tae. At ewan ko na lang kung makakalapit pa yung mga troops ng atak. Sa dami ba naman ng mga bungo na may dalang tae yung nilagay ko? Sigurado mga tae talaga yung atak. Kaso dahil sa level 1 pa lang yung clan, kaya kailangan ko lumipat sa ibang account para mapuno ko lahat ng sisi ng bungo na may dalang tae. Oh, baka ayaw nyo naman maniwala na isa ito sa pinakamalakas na bantay sa sisi natin sa war. Kaya sige, antayin natin mag-umpisa yung war. 2,000 years later. At ayan na nga, nag-umpisa na nga yung war at bumanat na nga itong Sebastian dito sa account ni Lutz June. At mukhang creative attack na yung ginamit niya dahil puro mga higanteng kalbo. Kaso, nakaabang nga yung mga bungo na may dalang tae. Kaya ayan, nawala nga sa mapa yung mga higanteng kalbo. Pati si Diggy na walang kamalay-malay ng amoy tae. Sa sobrang lakas ng mga bungo na may dalang tae, pati yung robot ginamay pa. Kaya dahil dyan, Blackstar malala si Sebastian. Sabi sa inyo malakas na bantayan. Kaya subukan nyo rin gumamit ng bungo na may dalang tae sa inyong mga sisi. Para pag nakita ng leader nyo, bukas wala na kayo sa clan. Teka, nalaman na pala ng kalaban na puro nga bungo na may dalang tae yung sisi namin. Kaya ayan, pagsilip po man dito sa live attack, nagpalit na nga sila ng troops dahil pinalayas na nila yung mga higanteng kalbo at nag-switch na sila sa mga butiki. Kaya dito wala talaga magagawa yung mga bantay namin na bungo na may dalang tae dito sa mga butiki. Kaya sa bandang dulo, easy 3-star yung nangyari dito sa account ni Lutz June. At ang nangyari, ubos na yung mga base namin sa baba dahil puro nga butiki yung mga ginamit nila. Sa takot siguro na maulit-ulit yung nangyari sa mga higanteng kalbo, kaya puro butiki nga yung mga ginamit nila. Grabe, ang lakas talaga manunog ng base ng mga butiki. Gusto ko sana dayahin para makabawi. Kaso baka maumay naman kayo pag puro butiki yung dadamitin ko sa pag-attack ko. At kailangan ko nga rin magseryoso dahil mga mamaw yung dalawa kong kasama. Kaya dahil dyan, dahil sa puro butiki yung gamit nila, dadamit ako ng pangontra sa butiki, yung mga bruha. At eto na nga, 11 hours na yung lumilipas pero wala pang bumabanat sa amin. Kaya dahil dyan, ako na nga yung nauna at kinihim ko na nga yung mga mirror ko. At dahil sa kailangan natin seryosohin, kaya ito ang gamit ko sa stage 11 ko. 14 bruha, 2 taong bato at 4 na bungo na nakasakay sa tae. Yan na yung ginamit ko dahil pagilid nga ako sa mirror ko na stage 12. Kaya seryoso muna tayo, gamit na yung 14 bruha. At ito na nga yung unang banat dito sa base ni CTM. Ang plano ko dito, hagisan ko ng bulalakaw yung town hall ni CTM. Para kasama na sa matatanggal kagat yung Clan Castle, 2 single Inferno Tower at yung Expo at syempre yung Town Hall. Kaya nilapagan ko na yung mga dala-dala kong lindol. Para sigurado na matatanggal ko na kaagad yung Town Hall, yung Clan Castle kasama pati yung 2 Inferno Tower. Kaya tinabunan ko na ng Invispell yung mga ibang defense. Kaso, kulang pala yung dala kong Invispell. Kaya mangyari, ayan, tumama nga dun sa may Expo. Potek na yan, nagmamadali kasing umata. Pero hayaan na, nilapag ko na may tupakin at ginamit yung malaking pana niya papunta dun sa may Town Hall. Pero problema nga lang dahil hindi nga natanggal yung CC at yung 2 single Inferno Tower. At wala nga akong dala muriatic acid para dun sa bantay ni CTM. Pero hayaan na, gaya na dati, gawa na lang ng paraan. At dahil sa papunta na sa Trio Class ito pakin habang kinakalatkat si Tatang, ibinaba ko na yung bahay ng aso doon sa may Trio Club. Kasama ng mga taong bato at mga bruha. Kaso pahamak naman tong higanteng kalbo dahil lumiis nga ng landas at sinama pa si Tatang. Pero hayaan na dahil binaba ko na nga si Abnoy para sumama dito sa mga bruha at dito kay Tupakin. At ayan na nga, lumabas na nga yung bantay ni CTM na 1 puting bakulaw at 2 super ipis. Kaya ayun, ang bilis na lusaw ng taong bato dahil pinagtulungan ng single IT kasama ng mga super ipis. At yung pahamak na higanteng kalbo, kinatay na nga ng single IT kasama yung enemy queen.
Ayan, buti nga sa'yo, palislis ka pa ng landas. Sama nyo na pati yan si Tatang. Kaya nagpokus na ako dito kay Abnoy na Bekay kasama na mga bruha at kay Tupake na Queen. Kaso naubos na pala yung dala-dala kong bungo na nakasakay sa tae. Kaya ayan, na-traffic pa nga si Abnoy kasama ng mga tiyanak habang tuloy-tuloy yung pag-agis ng tae ng igil. At hirap na sila buksan yung pader para makapasok sa loob. Kaya ayan, ginamit ko na yung ability niya na earthquake boots para mabuksan yung mga pader. Kaya dahil dyan, gusto yung mga tiyanak dahil nakatapat ng malaking tae. Pero hayaan na dahil tuloy-tuloy pa rin naman yung panganganak ng mga bruha. Kaso may naiiwan pa pala na single inferno tower at expo dito sa may baba. At mukhang hindi makakapasok yung dalawang buang na hero. Pero buti na lang, nandito na yung reinforcement ko na ugat na maladila. Kaya ayan ugat, dilaan mo lahat ng pader na matadaanan mo. Dahil yan lang talaga yung papel ng ugat, ang dilaan yung mga pader na matadaanan niya. Kaya dahil dyan, nakapasok na nga yung mga anak na tiyanak ng mga bruha. Kasama nito Pakin, papunta dito sa may single IT at expo. Kaya ayan, nakanda hilo-hilo yung single IT dahil hindi maubos-ubos yung mga anak na tiyanak ng mga bruha. Kaya ang nangyari, na 3-star ko nga yung unang banat dito sa collab namin ni Los John at ni Jace Chili. Pero marami pang base na mirror ko ang kailangan kong mat-3-star. Kaya ito, lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na TH12. At dito, nagsalang na muna ako ng malakasang strategy. At yun nga ay 3 pirasong super bruha. Mapapalaban yung TH12 ko dito dahil almost max TH13 yung babanatan ko. Kaya ayan, magsalang na muna ako ng malakasang troops composition. At pwedeng-pwede nila gayahin yung ganitong strategy, lalo na sa mga dikdikang labanan. Kaya nung okay na yung mga troops at equipment ng mga hero, bumanat na ako dito sa pangalawang attack. Nagamit na yung 3 pirasong super bruha. At ito na nga yung base ni Shapa. Makunat-kunat na nga sa TH13 kaya tagilit niya yung TH12 ko dito. Pero tiwala lang sa ganitong strategy. Nagamit niya yung 3 pirasong super bruha. Kaya kung maka-encounter din kayo sa mga mirror nyo na gaya nito, pwedeng-pwede nyo gayahin yung mga ginawa ko dito. At ang plano ko nga dito, hagisan ko ng bulalakaw ni Tatang yung mismong Eagle Artillery. Kaya tinakpan ko na muna ng imbispel yung mga ibang defense. Kaya eto na ang bulalakaw ni Tatang, saluhin mo siya pa. Kaso nakalimutan ko si Tatang at ayun muntik na hamadedo dahil hindi ko agad nilapag yung mga healer. Excited kasi manghagis ang tae, kaya ayan muntik pa hamadedo si Tatang. Pero buti na lang nahilot ng pagkataranta kaya naibaba ko na kaagad yung mga healer. At ibinaba ko na nga yung bahay ng aso doon sa may 3 o'clock dahil ang plano paakyatin ko sa 3 o'clock si Tatang. Kaya ibinaba ko na yung mga bruha para kalat ka rin si Tatang papunta sa may 3 o'clock. Isinama ko na pati si Tupakin para sama-sama sila papasok dito sa may single IT. Abang yung robot at yung mga salamangkero na lumabas dun sa bahay ng aso, natanggal na rin yung mga buildings na pakalat-kalat dun sa may 3 o'clock. Kaya mapipilitan pumasok yung mga big boys kasama si Tupakin at yung mga super bruha papunta dito sa may single IT. At ibinaba ko na rin yung isang puting bakulaw kasama si Abnoy na BK. Dahil kailangan yung earthquake boots ni Abnoy na BK pag napapasok na sila sa may gitna. Kaso yung bungo na nakasakay sa lahi na hindi nakapag-reto, maling pader yung binuksan. Kaya naglapag pa ako ng isa kaya ayun, sakto yung pinuntahan kaya makakapasok na sila papunta sa may town hall. Kaso lumabas na nga yung bantay ni Shapa na 2 super ipis at isang puting bakulaw. Kaya ayan, binuhusan ko na ng muriatic acid para mangisay. Ang problema, gumilit pala yung 3 super bruha. May katigasan din pala ng ulo, ang sarap sa bunutan. Pero hayaan na, dahil nakapasok na rin yung Abnoy na BK kasama yung 3 big boys, kaya may tatangki na dito kay Tupake na Queen. Kaso nga lang, may nakaabang na single inferno tower at ayan nga, natutukan na nga si Abnoy. Kaya ayan, ginamit ko na kaagad yung ability na earthquake boots at spiky ball ni Abnoy na BK para matanggal kaagad yung single inferno tower. Kaso may nakaabang pala mga nakatagong tambay na tiyanak. Kaya ayun, pinalabas ko na yung 2 kambal ni Tupake kasama yung higanteng galbo. Abang yung 3 bruha na kasama si Tatang, inuubos na rin yung mga building sa defense na pakalat-kalat dun sa may taas. At sa sobrang bigat ng itlog ni Abnoy na BK, hindi malang nagabang ihagis ang spring trap. Grabe ba? Kaso yung higanteng kalbo, hindi niya ata alam kung saan siya pupunta. Kaya ayun, pinuntahan niya na lang yung Tupakin para mapaikot-ikot din sa ipo-ipo. Pero teka, meron pa ako isang press kaya ayan, prinis ko na yung jump spell na kanina pa patalon-talon. Mahirap na baka puntahan din ni higanteng kalbo at tatalon-talon sa kawalan. Pero buti na lang nagawa na nga ng mga super bruha na ubusin yung mga building sa pakalat-kalat dun sa may taas. Eh dito, na-3-star ko nga yung pangalawa kong banat gamit na yung mga super bruha. At yung higanteng kalbo, wala malang na itulong pero hayaan na dahil kalbo yun. Pero kailangan nga magseryoso kaya lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na TH13. At ito nga yung main troops na ginamit ko. 10 puting bakulaw, 15 ninja, at 7 bungo na nakasakay sa tae. Yan ang troops composition pag kailangan natin magseryoso. Mahirap kasi mang trip dahil 2 mamaw yung mga kasama ko. At dahil sa okay na kayong mga troops, kaya ito, umatak lang ako para sa pangatlong banat dito sa TH13. Ang problema, gaya nga ng sabi ko, dihado nga kami sa baba. E tingnan nyo naman yung base ni Rayal, halos max na nga sa TH14 dahil walls na lang yung mga naiiwan sa kanya. Pero wala yan dahil kailangan ko lang hagisan ng tae yung multi-inferno tower para kasama sa matatanggal kaagad yung town hall, yung eagle, kasama yung 2 scatter shot. Kaya ayan, tinakpan ko na yung mga ibang defense gamit yung invispell. Sabay hadis ng bulalakaw ni Tatang sa kawalan. O diba tumama?
Putik na yan, bakit kasi hindi sa multi-inferno tower tumama? Pero teka, kailangan ko tanggalin yung town hall gamit yung malaking pana ni Tupakin. At ayun, sa pool na naman sa kawalan. Isti na yan, lahat na lang hindi tumama. Kasalanan ni Tatang yan eh. Hindi kasi inaayos yung paghagis ng tae. Kaya ayan, damay tuloy pati yung malaking pana ni Tupakin. Pero hayaan na, gawa na lang ng paraan dahil malakas yung troops composition na ginamit ko dito. At dahil sa pababa na si Tupakin habang kinakalatkat si Tatang, ibinaba ko na yung bahay ng aso dun sa may 3 o'clock. Sabay binuksan ko na ngayon pader gamit yung mga bungo na nakasakay sa tae para makapasok si Tupakin at si Tatang papunta dito sa may single IT at sa town hall. At isinama ko na rin pati si Abnoy at dahil sa tano dyan, hindi yan papasok sa loob at iikot lang yan sa labas. Pero hayaan na, magtiwala na lang sa 2 puting bakulaw para tumangkik kay Tupakin at kay Tatang dito sa may single IT. Ang problema nga lang dahil sa hindi natanggal yung town hall kaya ayan ang bilis ng kandamatay ng mga puting bakulaw at lumabas pa nga yung mga bantay ni Rayal na super ripis. Pero nakaready ako dito kaya ayan binuhusan ko nga ng muriatic acid para mabilis mangisay. At dahil sa marami pang defense dito sa may 9 o'clock, ibinaba ko na yung bida-bidang hirong yumbot. At ginamit ko na nga kagad yung rocket spear niya para mabilis matanggal yung mga ibang defense. Kaso nakaabang kay hirong yumbot yung single inferno tower at yung scatter shot. Kaya nilagyan ko na ng spell ang Machana para madistract yung single IT at hindi agad matutukan si Hirong Yombot. Pero may naiwan na mga buildings na dinadaanan lang ni Hirong Yombot. Kaya ayan, nilapag ko na yung mga ibang ninja para may pakinabang naman. At dahil sa swerte yan si Hirong Yombot, kaya yan, lagi nakakatapak ng malaking tae. Buti na lang makunat-kunat kaya hindi agad matidedo. Kaso baka abutan pa ng 10 taon bago matanggal ang mga ninja yung 2 gold storage. Kaya ayan, pinaglalapag ko na lahat ng mga ninja. Kasama na pati yung 3 bungo na nakasakay sa tae na hindi nakapag-grade 2. Pero wag ka, nagawa mo 3-star ng mga bungo na nakasakay sa tae, yung base ng China number 1. Kaya ayun, China number 2 na lang yun ngayon. Pero teka, nagawa ko na ma-3-star yung pangatlong banat ko sa account ko na TH13. Kaya may 4 na mirror na lang ang kailangan ko ma-3-star. At ito, lumipat na nga ako sa isa ko pang account na TH14. At dito nga, ang seryosong troops composition pa rin yung ginamit ko. Na 10 puting bakulaw at 10 bruha. Yan na yung sinalang ko para may laban-laban naman doon sa mirror ko na TH15. At nung nakaready na nga yung mga puting bakulaw kasama ng 10 bruha, umatak na nga ako para sa pang-4 na banat at dito sa account ko na TH14. At ito na nga yung base ni Tari, newly TH15 pero meron na siya mga ridge tower at monolith. Maganda nga yung pagkaayos ng mga defense niya. At hindi naman alata na galing sa YouTube. At ang target ko nga dito, matanggal kaagad yung monolith na mabilis makalusaw sa mga hero. Nagamit na yung bulalakaw ni Tatang. Kaya yan, inimbi ko na yung mga ibang defense sabay hagis ng bulalakaw ni Tatang doon sa may Expo. Sabay lapag ng 2 lindol kaya yan, burado na kaagad yung isang scatter shot, yung Expo at yung monolith. Pero hindi pa natatapos dahil marami pa mga main defense na naiwan. Kaya inilapag ko na yung bahay ng aso doon sa may taas. Dahil ang plano, papapasukin ko papuntang town hall yung 3 buwang na hero. Kaya nilapag ko na dito yung Tupakin na Queen para kalat ka rin si Tatang papunta doon sa may town hall. Pero may nakaabang na single IT kaya nilapagan ko ng spell ang tiyanak para manggulo dito sa may single IT. Kaso lumabas kaagad yung bantay ni Tari dahil doon sa nilapag ko na bungo na nakasakay sa tae. Pero ayos lang yan dahil sa nakaready ulit ako ngayon. Kaya yan, nilapagan ko ulit ng muriatic acid. Kaso na crossover pa nga yung update na BK at hindi pa dumiretso doon sa may town hall dahil pinuntahan pa nga yung bantay na puting bakulaw. Pero buti na lang hindi sinaniban ng topak si Archer Queen at siya na nga ang lumapit dito sa may town hall. Kaso nilagyan pala ni Tari ng ipo-ipo yung town hall kaya ayun nakandahilo-hilo nga yung mga tiyanak kasama yung mga puting bakulaw at hindi pa pala nang isa yung bantay na baby dragon sa muriatic acid at hinahabol niya nga yung puting bakulaw. Kaya ayan pinagpapana ni Tupakin para manahinik. Kaso yung eagle kanina papanay ng hagis ng tae dito kay Abnoy. Kaya ayan nagwala na nga si Abnoy dahil hindi na nga ata kinaya yung baho ng tae ng eagle. Buti na lang nagawa nang i-take down ni Tupakin yung eagle na kanina papanay hagis ng tae. Pero may mga defense at buildings pa na naiiwan dito sa may baba. Kaya nilapag ko na yung bida-bidang hirong yombot kasama ng 3 bruha. Kaso si Tupakin nakita na naman sila ng kalaguyo niyang Abnoy. Kaya pinalabas ko na yung 2 kambal ni Tupakin kasama yung dating kalbo. Kaya ayun sinaglit lang yung bantay na BK. Pinagtulungan ba naman ang 3 babae may kasama pang kalbo. Kaya ayun, ang bilis na tumirik ng mata ng enemy BK. Kaso tumambling na nga yung huling natitirang puting bakulaw. Pero buti na lang ganadong-ganado yung hirong yombot dito sa may baba. At sa sobrang ganado, ayan, nakatapak na naman ng malaking tae. Nadamay patuloy pati yung dadaan lang sana na higanting kalbo. Pero teka, kanina pa nga patalon-talon yung jump spell. Kaya ayan, nilapagan ko ng priest para sana tumigil. Sinamahan ko na pati ng imbis spell para itago. Baka kasi puntahan pa ng higanting kalbo. At ayan, nadamay na naman sa kamalasan ni hirong yombot dahil nakatapak na naman ng malaking tae. Kawawang kalbo, dadaan na nga lang, nadadamay pa. Pero tama lang yan dahil wala naman na itulong si Kalbo dahil at 3-star na nga yung defense ni Tari. Magamit nga yung 10 puting bakulaw at 10 bruha. Pero may 3 base pa na mirror ang kailangan ko ma-3-star. Kaya ito, lumipat naman ako sa isa ko pang account na TH15. At dito nga, gumamit naman ako ng 6 na Eudora, 4 na bungo na nakasakay sa tae at 8 bruha. At nung okay na nga yung troops na nagamitin ko, kaya dito, nagmamadali na naman ako umatak. At hindi na nga na double check kung ano ba yung mga kulang.
Natutuwa kasi akong gumamit itong mga bruha dahil tuloy-tuloy ang panganganak ng mga tiyanak. At ito na ngayon dipis ni Super Blitz na mukhang inayos talaga. Sa sobrang ayos may mga butas pa. Kaya nilapag ko na agad si Tatang doon sa may taas. At ang plano ko dito, hagisan ko lang ng bulalakaw ni Tatang yung mismong Eagle Artillery. Kaya tinakpan ko na ng imbispel yung mga ibang defense sabay halis ang bulalakaw ni Tatang. At ayun, tumama naman yung bulalakaw ni Tatang. Kaso, hinahanap ko yung mga lindol. Bakit wala? Putik na yan, madaling-madali kasi umatak. Kaya ayan, hindi na na-double check kung kumpleto ba yung spell. Pero hayaan na, buti na lang may butas. Kaya pinasok ko nga yung isang piraso ni Dora. Kaya ayun, nagawa pa rin tanggalin yung Eagle kasama yung Inferno Tower at dalawang Expo. At dahil sa pababa na si Tupakin, habang kinakalatkat si Tatang, ibinaba ko na yung bahay ng aso dito sa may 3 o'clock. Para yung tatlong buwal na hero, mapipilitan pumasok papunta dito sa may single Inferno Tower. Kaya inunahan ko na kaagad lapagan ng jump spell. Kaso si Vicky, dahil sa na yan, hindi yan susunod sa gusto ko mangyari. Dahil mas gusto niya sumama dito sa robot at dito sa mga bruha. Pero hayaan na, dahil sa lumabas na yung bantay ni Super Blitz na mga super ipis. Kaya yan, sinabuyan ko na kaagad ng muriatic acid. Pero may naiwan pang pakalat-kalat ang buildings doon sa may taas. Kaya nilapagan ko na ng isang pirasong ni Dora kasama ng tatlong bruha at bahala na sila doon sa buhay nila. Dahil binalikan ko na dito yung grupo nila Adnoy na papalapit na nga dito sa may town hall. At ayan, sinusunog na nga si Adnoy kasama pati yung dalawang robot at Eudora kaya ginamit ko na yung ability niya na earthquake boots para mabuksan yung pader. Kaso ayaw lumapit sa town hall dahil mas pinili niya nga puntahan yung kirida niyang enemy queen. Pero buti na lang pinuntahan na nga ng tatlong Eudora kasama ng ilang bruha. Kaso nilagyan na naman ng ipo-ipo yung town hall ni Blitz kaya ayan, nakadahilo-hilo nga yung mga Eudora. Pero buti na lang malakas-lakas yung kuryente ng mga Eudora kaya ayun, ang bilis na takedown ng town hall. Habang yung isang Eudora dito sa may 9 o'clock, buhay pa pala at pinagtutulungan na nga ng dalawang kanon ng scatter shot at ng wizard tower. Kaya binuksan ko na yung pader gamit yung bungo na nakasaray sa tae para makapasok yung mga tiyanak at makatulong dito kay Eudora. Kaso nakatapak pa nga ng malaking tae kaya ayun, nakanda dito yung mga ilang pirasong tiyanak. Kawawa naman, nadamay pa. Pero teka, nandito pa pala yung jump spell na ayaw tumigil sa kakatalon. Kaya yan, sinusubukan ko gamitan ng priest para tumigil na. Kaso ayaw talaga, kahit nilapagan ko na ng dalawa. Kaya ayan, tinago ko na lang muna. At ang mangyari, nakalimutan ko na naman ilapag si Irong Yombot. Dahil na 3-star na nga yung base ni Super Blitz. Pero ayos lang yan, wala namang ibang gagawin si Irong Yombot kundi tapakan lang yung mga malalaking tae. Dahil dito, dalawang base na lang nga na mirror yung kailangan ko matristar. Ang problema, pag-scout ko dun sa base ng kamirror ng T16 ko, eto nga yung nakita ko. Ayan, malakas din ata yung trip dahil hindi nga inayos yung defense niya. At pinagsama-sama nga lang lahat ng mga main defense dito sa may town hall. Malakas pala ang trip kaya ito, pinatripan ko rin. Dahil hindi na nga ako gumamit dito ng troops at reinforcement troops kasama na pati machine. Dahil ang ginamit ko lang dito ay 4 na hero lang at mga spells. At dahil sa pinagsama-sama niya yung mga main defense siya dito sa may town hall, ay ayan, nilapagan ko na kaagad ng 4 na lindol. Sabay spell ng mga tiyanak para madistract yung mga defense. At tinago ko nga yung town hall kasama ng ibang defense. Sabay lapag kitatang at tinagis yung tahe papunta doon sa may monolith. Kaya ayun, nawala kaagad yung mga ibang main defense kasama na pati si Tatang. Nagulat siguro pati yung town hall dahil biglang may umagis ang tahe tapos biglang nawala. Kaya ayan, pinagdiskitahan na lang ng town hall yung mga tiyanak, kawawa naman. Pero para tumigil na yung town hall sa kakamaoy, kaya nilapag ko na yung 3 buwang na hero. At bahala na sila sa buhay nila kung ano yung gagawin nila dyan. Dahil wala naman silang ibang kasama na troops. Kaso malakas yung charisma ni Abnoy na BK. At hinila nga kagat ng Hook Tower. Kaya ayun, nagpakitang gilas at nakipagsuntukan na nga sa mga puting bakulaw. Kaya habang busy pa yung mga bantay ka Abnoy kasama na pati mga enemy hero, inilapag ko na yung bidabirang Hirong Yombot para tatakan yung mga malalaking tae. Kaso kawawa nga dito yung Abnoy na BK dahil ang bilis na tato dahil pinagtulungan nga ng mga bantay kasama ng mga defense at mga enemy hero. Kaya nakisali na rin dito yung Hirong Yombot at nakipagsuntukan na nga dito sa bantay na Machu Papa. Kaya ayun, puro black kay nga inabot na Machu Papa kay Hirong Yombot at pinalabas ko na nga yung dalawang kambal ni Tupakin kasama na pati yung higanting kalbo para tapakan yung malaking tae. Kamalas na kalbo, kakalabas pa lang nakatapak na kagad ng malaking tae. Kasalanan ni Hirong Yombot yan eh. Ayan o, puro tapak ng tae. Nadadamay tuloy pati yung inosenteng kalbo. Dadaan na lang na may tae pa. Pero teka, baka babalik yung town hall kaya ginamitan ko na muna ng praise at hindi. Nagulat pa naman yan kanina dahil bigla may umagis sa tae tapos biglang nawala. Sino ba naman hindi maugulat? Nananahimik ka sa gilid tapos bigla may umagis ng tae? At ang masama pa, wala kang makitan sa larin dahil biglang nawala. Pero hayaan mo na town hall, bawi ka na lang sa sunod na war. At sabihan mo si King, huwag ka naman ilagay sa gilid para hindi ka mahagisan ng tae. Pero teka, hindi pa tapos dahil mayroon pa last mirror na kailangan ko matristar. Kaya lumipat na nga ako dito sa isa ko pang account na T16. Ang kamirror sana nito ay yung ginamitan lang ng 4 na hero. Pero naiyata ko na nga gamit yung second attack ng TH15 ko.
Kaya ang tinira ko na lang gamit tong T16 ay yung mirror ng T17 ko. At ito nga yung sinalang ko na troops, 24 bruha na may kasamang 4 na bungo na nakasakay sa tae. Pati yung reinforcement na dinala ko, 4 na bruha na rin. Yan nga yung sinalang ko dahil gaya nga na sinabi ko sa una, kailangan magseryoso at 2 mama ko ngayong kasama ko. Kaya yan, sinalang ko na yung malakasang troops composition gamit yung mga bruha. At dito ko nga ginamit sa base ni Muhammad Rafi. Bali hinagisan ko lang ulit ng bulalakaw ni Tatang itong igel. Kaya inunahan ko na kaagad lapagan ng 2 gindol. Para kasama sa matatanggal yung X-bow at yung scatter shot. Sabi tinago ko yung 2 wizard at tinagis ko na kaagad yung bulalakaw ni Tatang. Kaya ayun, burado na yung igel na panayagis ng tae. Kaso hindi nga napasama yung isang single IT dahil hindi tinamaan ang 2 dindol. Pero ayos lang yan, bahala na si Tatang dyan. Kaya nilapag ko na yung bahay ng aso doon sa may taas. Para matanggal na kaagad ng mga robot yung mga building sa pakalat-kalat dito sa may taas. Sabay lapag ng isang bungo na nakasakay sa tae para tumambling sa ere. Kawawang bungo, kakababa pa lang tinapon sa kawalan. Pero hayaan na dahil binaba ko na dito si Tupakin para kalat ka rin si Tatang papunta dun sa may taas. Isinama ko na ilapag pati si Abnoy na BK para may tatangki kahit papaano dito kay Tupakin at kay Tatang. Pero Abnoy nga yan, kaya hindi yan sasama dito kay Tupakin at kay Tatang. Kaya pupunta yan sa may taas. Kaya naglapag na lako ulit ng isa pang bungo na nakasakay sa tae para mabuksan yung pader at makapasok palalo si Tupakin papunta dito sa may town hall. Abang yung bantay ni Muhammad na Super Dracula kanina pa pala nakalabas. Kaya ayan, sinabuyan ko na ng muriatic acid para mangisay. Habang yung mga bantay na enemy hero na praning na ata dahil dito sa mga tiyanap, sobrang dami ba naman ang nilalabas ng mga bruha. Sabayan pa ng mga spell ng mga tiyanap. Kaya ayan, hilong-hilo na nga yung mga enemy hero kung sino ba yung uunahin nila. Pero balik na muna tayo dito kay Abnoy na BK. Papasok din pala, nagpabebe pa sa labas, kala mo naman cute. Kaya ayan, pinagtulungan na nga ng mga defense dito sa may gitna. Kaya bago pa madedo, ginamit ko na yung ability niya na earthquake boots at spiky ball para may pakinabang naman. At ayan, bukas na nga yung pader at abot na nga nito pakin yung mga ibang defense na nandito sa may town hall. Kaso nasabugan nga na malaking tae galing dun sa may town hall. Sabay binabanatan pa ng Ricochet Cannon. Kaya pinalabas ko na yung 2 kampanya kasama na pati yung malakasang higanteng kalbo. Kakalabas pala ni Kalbo, muntik pa matapon sa ere. Buti na lang mabigat-bigat yung itlog. At dahil sa may naiiwan pang multi-archer dito sa may baba, ibinaba ko na yung bida-bidang Hirong Yombot para ipakinabang naman. Sabay itinago ko si Higanteng Kalbo para si Hirong Yombot lang yung pagtulungan ng mga defense na nandito sa may baba. Kaya ayun, muntik na nga madeto si Hirong Yombot. Buti na lang may alas pa at inilabas niya na nga yung sunog niyang alaga. Kaya ayan, pinagmamaso nga yung mga naiwang defense dito kay Muhammad Rafi. Kaya sa bandang dulo, na-3-stat na nga yung base ni Muhammad Rafi. Madamit na yung 24 bruha. Kaya dahil dyan, tapos ko na mat-3-star yung mga kamirror ko. At waiting na lang sa ataf ni Lutz Jun at kay Boss Case Chili. Kaya ano pang gagawin? E dinatulog na lang muna ako. An eternity later. At ayan, nung pagising ko nga, sumilip na ako kaagad dito sa classic war namin at buhabanat na pala si Lutz Jun. At ito na nga yung ginagawa niya sa base ni Shirley. Nagulat ako dahil puro Barbie pala yung ginamit na dito. Grabe, nagseryoso na rin talaga si Lutz Jun. Nagamit na itong mga Barbie. Kaya pinaglalapagan niya na ng mga Barbie yung mga pakalat-kalat ng building sa may labas. At meron na siyang garito na nangahagis ng tae doon sa may taas. At gumamit na nga siya dito ng indispel sabay hinagis yung tae. Ayun, sa pool yung expo, pati yung nananahimik na enemy queen. Tinamaan din ang tae ni Tatang. Kaya ayan, takang-taka yung enemy na BK kung bakit bigla nawala yung enemy queen. Kaya ayan, nilapitan niya yung salarin na si Tatang. Ang tapang nga nung lumapit kaso pinitik lang sa itlog ni Tatang. Kaya ayun, nadito ka agad yung enemy BK. Kawawa naman. Kaso nakatapos si Tatang na malaking tae. Buti na lang hindi ganun kabaho kaya walang damage. At naglalapag na nga siya dito ng ilang pirasong Barbie para may sumama dito kay Tatang. Habang yung garito na nangagis ang tae, inuubos na rin yung mga defense na nandun sa may taas. Pero marami-rami pang defense na nandito sa may baba. Kaya ibinabaya na nga yung binabidang Hirong Yombot. Sabay ginamit ka agad yung ability na Shaking Shield at Rocket Spear. Habang si Tatang tuloy-tuloy lang yung trabaho dun sa may baba dahil tinatanggal na rin yung mga ibang defense at buildings. At ito, papalapit na sa may scatter shot si Hirong Yombot. Kaya nilapagan niya na ng rage para bumilis yung takbo ni Hirong Yombot at makatapak na malaking tae. At sa sobrang gulat sa mga tiyanat, napatalon pa nga. Kaso, pinagtulungan na nga na mga bantay na isang puting bakulaw at 2 super ipis. Kaya ayun, ang bilis na dedo ni Hirong Yombot. At plano pa nga ay sunod na mga super ipis si Tatang. Kaya ayan, sinabuya na ni Lutz Jun na muriatic acid yung mga super ipis. Kaya ayun, isa-isa nga naglaglagan yung mga ipis. At tuluyan na nga nagawang basagin ni Tatang yung town hall. Kaso nakasalubong niya dito yung bantay na Yombot. Kaya ayan, nagsapakan pa nga yung 2. Pero naka-healer si Tatang. Kaya ayan, puro black eye nga inabot ng enemy Yombot. Abang yung bantay na puting bakulaw, nakikipagsapakan din dito sa mga Barbie. At pinaglalapag na nga ni Lutz Jun lahat ng mga Barbie dito sa may taas. Kaya nagawa na rin tanggalin yung mga building sa pakalat-kalat dun sa may taas. Kaso may naiiwan pa nga na isang wizard tower dito sa may gilid. Kaya ayan, nilapitan na ng mga Barbie kasama ng isang Spartan. At nagawa na nga nilang tanggalin yung isang wizard tower. Sabay pasok sa may loob para tapakan yung malaking tae.
Kaya ayun, biglang nawala sa mapa. Pero buti na lang makunat si Tatang. At tuluyan na nga inubos dito yung mga natitirang defense dito kay Shirley. Kaso nagtataka ako kung bakit si Tatang na yung nakita ko at si Hirong Yumbot. Yun pala, hindi pala nilapag ni Lutz Jun yung Abnoy at yung tupakin. Grabe pala magseryoso si Lutz Jun. 200 na Barbie na ngayon ginamit, hindi pa nagawang ilapag yung Abnoy na Biki at yung tupakin na Queen. Pero sayang lang dahil hindi ko nagawang i-record yung atat ni Boss Chili sa number 1. Pinotakte pa naman ang ipis yung base ng number 1 dahil puro ipis ngayon ginamit ni Boss Chili. Kaya kung gusto niyo mapanood yung atak na ginawa ni Boss Chili, bisitahin niyo rin yung YouTube channel niya para mapanood niyo rin yung mga pinagagawa namin dito na puro seryosong atak. At ang naging resulta nga sa war namin ay ito. Nawala nata ng gana yung mga kalaban dahil ginamitan nga ng mga ipis at ng mga Barbie. Kawawa naman, mukhang unang war pa naman ata nila. Tapos nakatikim ka agad ng talo at pinatripan pa nga ni Los Jud at ni Boss Chili. Tama mga idol, sila lang yung nandrive dahil seryoso yung mga atak ko. Kita nyo naman sa umpisa pa lang sineryoso ko talaga yung laban dahil puro matinong troops yung mga ginamit ko. At pinaglalagay ko ng malakasang troops yung mga sisiwar namin na mga bungo na may dalang tae.